Sinira ng mga otoridad ang nasa 3 milyong pisong halaga ng mga gamit at sangkap sa paggawa ng shabu. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, nagsisipag-alisan na raw sa Pilipinas ang mga drug lord dahil sa kampanya ng gobyerno laban sa droga, ayon yan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nandito kami ngayon, Connie, sa isang treatment facility dito sa Valenzuela City kung saan tuloy-tuloy ginagawang pagsira sa mga nakumpiskang kemikal at kagamitan sa paggawa ng shabu. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang halaga nitong mga sinisira ngayon. Ang mga sangkap ay sinisira sa pamamagitan ng chemical treatment. Ang mga equipment naman ay ginagamitan ng acetylene torch at maso. Ito ay para hindi na raw mapakinabangan o ma-recycle ang pagsira sa mga nakumpiskay, alinsunod na rin sa utos ng korte. Habang umiinit ang kampanya laban sa droga, na-monitor daw ng PIDEA na may mga drug lord na ang nagsipag-alisan sa bansa. Hindi tiyak kung ilan, pero kabilang daw sa mga ito ang mga Chinese, Chinoy at maging mga Filipino na drug lord. Paliwanag ni PIDEA Director General Isidro La Peña, hindi naman nila pwedeng pigilan sa pag-alis sa mga ito dahil wala naman silang kaso. Yan daw ang hirap sa pagtugi sa mga pinaniniwalaang drug lord. Pero hindi raw titigil ang PIDEA lalo pat tingin nila ay matagumpay ang kanilang kampanya. Katunayan, ang dating presyo ng shabu na nasa 1,200 hanggang 12,000 pesos kada gramo, sumipa na raw ito ngayon sa 1,200 hanggang 25,000 pesos kada gramo. Ibig sabihin, nagkakahirapan na raw sa supply at distribution ng droga. Mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte, mula yan June 30 hanggang December 7 ng taong ito, 8.59 billion pesos na halaga ng shabu na raw ang nakukumpiska. Sa loob yan ng 6 na buwan. Mas mataas daw yan sa 8.42 billion pesos na nakumpiskang shabu sa buong taon noong 2015. At yan ang latest mula dito sa Valenzuela City. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion.